mga lods, for today's video, maraming mga nagtatanong kasi kung marami bang trabaho dito, madali ba makakahanap ng trabaho dito sa Spain. So ang sagot natin dyan mga lods, oo, may trabaho dito sa Spain. Wow! Kadalasan or in demand na trabaho dito mga lods ay kasambahay. Kaya karamihan na nakakahanap ng madaling trabaho talaga ay yung mga Pilipina. Kasi sila yung talaga yung napipili para maging kasambahay. Kasi syempre, marunong talaga ang mga babaeng Pilipina maghugas ng plato, maglinis, magluto, magplancha. Yan. Yan yung mga kadalasang trabaho ng ating mga kasambahay na Pilipina dito sa Spain. Then sa mga lalaki naman, ang kadalasan na nakikilala ko ay sa mga restaurant. Yung mga nag-extra-extra sila sa restaurant, kusinero, waiter, ayan yung mga nakikita kong trabaho na ng mga Pilipino naman dito sa Spain. Pero yung iba, kung mag-aaral ka ng mga courses, marami. Kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, pwede ka magtrabaho sa airport kahit mag-take ka lang ng short courses. Ganon mga lods. Talagang mga major na trabaho dito is yung mga professional talaga like doctor, nurses, yan yung mga talagang professional. Sa mga sa bangko, ayan, kailangan mag-aral ka talaga sa school ng maraming taon. Pero yung mga parang skilled workers ba tawag doon, o pwede mo yun matake ng short courses lang dito mga lods. Kahit nga yung pagiging broker or agent sa pagbebenta ng mga sa real estate, pwede kang magkaroon ng short course dito. Yun ay kung gusto mong mas maganda yung makuha mong trabaho mga lods. So wala namang masama kung magtitake ka ng ganung mga kurso. Kasi mas maganda yun syempre kapag dito ka nakapag-aral sa Spain. Mas okay, mas kinikilala yung natapos mo mga lods. So karamihan dito ng mga Pilipino, sobrang sisipag. Dahil hindi lang isa, hindi lang dalawa yung trabaho nila. Mas marami pa sa 3. Yung iba na nakikilala ko, nag-e-extra magtrabaho sa restaurant. Tapos pagkatapos nun, meron pa sila sa iba pang restaurant. Pagkatapos nun, meron din naglilinis sila ng bahay, nag-aalaga ng bata, nagpapaseyo ng mga aso. Ayan, ganyan kadiskarte yung mga nakikilala kong kapwa nating Pilipino dito sa Spain mga lods. Dito kasi sa Spain, kahit naman na wala ka pa talagang permanenteng residensya dito o resident visa, pwede ka pa rin makahanap ng trabaho. Maraming gumagawa ng ganyan. Pero syempre, hindi natin sila masasabi na, ganito gawin nyo din. Punta kayo dito sa Spain, makakahanap kayo ng trabaho. Kasi pakikipagsapalaran yan mga lods. Syempre, pag punta mo dito, kailangan makahanap ka na kaagad ng mapagdedelehensyahan mo o mapagkukunan mo ng pambayad mo ng budget mo pag dito ka na nakatira. Syempre, ikaw lang din ang gagawa ng paraan. Kailangan, pwede ka rin naman magtanong sa mga iba pang Pilipino dito. O kadalasan, nagpo-post sila ng mga trabaho sa mga Filipino group sa Facebook. Ayan. Minsan, may nakikita ako, tumatanggap naman ng walang papel. O di kaya, may papel yung gusto. Syempre kasi, dito talaga sa Spain, kapag wala kang papel, hindi ka masasabing legal talaga na natatrabaho dito sa Spain. Pero pag meron ka ng papel, kahit ano pa yung pasukan mo na pasok sa natapos mo o talagang kaya mo, okay? Syempre minsan pinagbabasehan din talaga kung ano yung natapos mo eh. Mas kinikilala talaga nila yung mga diploma o yung mga natapos ng mga matataas na bansa kaysa sa bansa natin sa Pilipinas. Kung yung iba, professional sa Pilipinas, pagdating dito, yung iba hindi nila nagagamit. O yung iba naman, kailangan nila mag-aral nang sa ganon, ma-apply nila kung anong profession nila sa Pilipinas, dito din sa Spain. So kung nagbabala ka lods na magtrabaho dito sa Spain, dapat alamin mo muna talaga kung meron kang mapapasukan. Pero ang dami talaga nakikipagsapalaran dito. Tapos dumarating sa punto na meron nang pumirma sa kanila, tapos meron na silang magandang trabaho, and then permanente na silang residente rito. Pero mga lods, hindi lahat ng mga amo na nagsasabi na sige pipirmahan kita, magtrabaho ka sa akin as kasambahay, pagdating ng ilang taon pumipirma talaga. Yung iba nabibiktima ng ganyan, yung iba kawawa. Kaya talaga dapat
malakas yung loob mo, at ready ka sa mga anong po pwedeng mangyari. At mag-research ka. Alamin mo kung ano talaga yung babagay na trabaho para sa iyo, o alamin mo kung sino-sino talaga yung mga legit na employer. Kasi marami namang grupo ng mga Pilipino sa Facebook Pwede ka magtanong-tanong doon mga lods. Okay? So kung meron pa kayong ibang mga question or tanong na regarding sa paninirahan dito sa Spain, comment down below mga lods. Okay? Hanggang sa mga susunod na video and hasta luego mga lods. Ciao!